matalino ang batang nagdodrawing sa pader. Pero ang tanong, kaya mo bang tiisin na maging marumi ang bahay nyo para sa intelihente ng anak mo? Dito po guys sa stage na to, ang bawat pader, ang bawat pinto, at pati na sopa ay nagiging canvas ng anak mo. Marami nagsasabi na sign daw ng mataas na creativity at intelligence yan, pero sa kabilang banda, kailangan din po silang disiplinahin dahil vandalism na yan sa loob ng bahay. Panoorin mo gandulo itong video nito. New day, new parenting topic na naman po tayo, mommies and daddies. Welcome nga po pala guys sa day 9 ng serye natin, Nak, Anyare, Dabi-Dabi the Years. Ngayon guys, pag-usapan naman po natin ang topic na sigurado nga hati sa opinion nyo. Ang topic number 9 natin, The Little Professional Artist. Karanasan nyo na ba guys yung kakapintura lang ng bahay nyo o kaya ang ganda ng wallpaper nyo, tapos paglingon mo ay may higanting masterpiece na gawa sa Crayola o kaya naman permanent marker? May mga nagsasabi na hayaan lang, creativity yan ng bata. Pero meron din mga magulang nagsasabi na dapat turuan ng disiplina at limitasyon habang bata pa. Sa mata guys ng bata, ang pader ko ay isang malaking puting papel na naghihintay ng kulay. Wala pa silang konsepto ng halaga ng pintura. Ang tanong, bilang magulang, ano ang gagawin mo? Hahayaan mo ba sila dahil minsan lang sila bata? O pipigilan mo sila dahil lang mali ay mali? Kahit sa loob pa ng bahay yan. Matalino nga raw sabi nila, pero ang daddy naman o mami naman ay malapit ng ma-high blood sa kakabura ng gawam. Ito po guys ay may debating kaakibat. Ang debate sa pagitan ng art at disiplina. Kaya po guys, gumawa tayo ng dalawang side ng usapan. Pili ka kung saan ka lulugar. Una, the freedom side. Sabi ng mga experts, ang pagdodrawing sa pader ay sign ng self-expression at fine motor skill development ng bata. Kung ayaw mo madungisan ng pader pero ayaw mong pigilan ng art niya, dikatan mo ng malaking Manila paper ang ibabang bahagi ng pader nyo para doon lang siya mag-drawing. Pangalawa guys, the discipline side. Turuan sila na may tamang lugar para sa lahat ng bagay. Bigay po natin ng papel at sabihin, dito lang tayo mag-drawing na ka. Ang pagtuturo po ng respeto sa bahay natin ay isang mahalagang lesson na dapat masimulan habang preschooler or toddler pang anak natin. Pangatlo guys, the collaborative solution. Hayaan mo siyang tumulong sa paglilinis ng pader pag dinungisan niya yan. Hindi po yan parusa guys, kundi pagtuturo ng responsibility sa anak mo. Nag-enjoy yung anak mo mag-drawing, i-help niya dapat si daddy mag-iinis para maging maganda ulit yung bahay. Kaya sa huli guys, wala namang pong tamang formula sa pagpapalaki ng anak. Mahalaga lang po ay balanse. Balanse sa pag-aalaga ng talent nila at pag-ubog sa karakter nila. Ang pader po ay pwedeng pinturahan ulit, pero ang childhood memories at ang mga aral na itinatanim natin ay panghabang buhay na. Abangan nyo bukas guys ang day 208 natin dahil pag-uusapan naman natin bukas ang The Little Negotiator. Yung tipong 4 years old pa lang yung anak mo pero makapagtawaran sa iyo sa oras ng pagtulog o pagkain, harang, sobrang galing na makipag-negotiate. Kita-kits po tayo bukas guys. Sa tingin mo mami at daddy, matalino nga ba o kailangan ng disiplina ang batang nagdodrawing sa pader? Kayo ba, team hayaan lang o team bawal yan? Mag-comment naman po tayo at maglabasan tayo ng saloobin. Ganito na ba ang sitwasyon sa bahay nyo o takot ka na baka ganito na ang kahantungan ng anak mo? Gadget na naging magulang na anak mo, batang lutang at walang gana sa buhay, dating honor student o nag-aaral lang maayos pero ngayon parang ayaw na mag-aaral. Anak na matalino nga pero marupok o nakakaramdam ng lungkot na hindi niya ma-explain. Nakakatakot po guys, diba? Pero wag po kayong mag-alala dahil may solusyon po tayo dyan. Sa darating po guys ng March 7, Saturday 7pm, magsama-sama po tayo sa pinakaabang webinar na may title na Puro Gadget Maghapon. Ano palakihin ang anak na gusto ng instant results palagi, hindi madaling madrin at matipress. At ito po guys ang exciting na announcement namin dahil mahal po namin kayo at sa daming nagre-request po sa inyo, extended po ang discounted rate namin na 300 pesos lang. Opo guys, 300 pesos na lang po mula sa original price na 500 pesos. Pagkain lang po yan guys sa fast food, pero ang kapalit naman po ang peace of mind at ang lifetime protection para sa mental health ng anak mo. By the way po guys, limited slots lang po ito at mabilis maubos kaya huwag ka na mag-isip-isip pa. I-scan mo na po ang QR code na pinapakita sa screen para masigurado po ang slot nyo sa promo rate na yan. At para naman po sa mga nangangailangan ng direktang gabay mula sa ating expert psychologist na si Dr. Cathy para po sa child consultation o gusto natin idulog ang kasalukuyan na pinagdadaanan ng anak natin, i-scan nyo naman po ang QR code na makikita sa itaas ng screen. Agapat po natin ang problema ng anak natin habang maaga pa. Huwag nating hintayin na lumala o maging huli na ang lahat. Para naman po sa mga adult o individual consultation, not necessarily magulang po i-scan nyo naman po ang QR code sa baba ng screen. Tandaan po natin guys hindi magliliwanag ang bahay at magagampanan ng trabaho natin sa bahay kung tayo mismo drained at wasak na rin. Alagaan din po natin ang sarili natin guys. Again po dyan po sa QR code na nasa baba, individual consultation po siya para sa mga adult. Kahit single ka pa, basta adult na nangangailangan ng tulong. Kaya ano pang hinahantay natin? Ang pagdalo nyo po dito ay isang investment para sa masayang pamilya natin bukas. I-scan nyo na po ang QR codes o click ang link sa description of comments. Kita-kits po tayo sa March 7 at sabay-sabay natin protektahan ang sarili natin at ang mga anak natin.